Ngayon pa nga lang ako nakapag-edit ng mga video namin noong naganap na New Year. Madaling araw pa lang nagsimula na ako dahil nga ang gusto ko nga bago nga mag alas 5 ng hapon tapos na ako sa lahat ng mga lulutuin ko. December 30 namili kami sa grocery sa Balagtas para nga sa mga kakailanganin kong ingredients. At ayun nga December 30 pa lang kulang na yung mga ingredients na kakailanganin ko dahil nga wala na akong nabili doon sa grocery. Kaya kinabukasan December 31 nagpasama ako sa mama ko at tamang-tama nga mag-grocery din siya kaya sumabay na rin ako. Nagpunta nga kami ng Malolos. Meron din kasing humabol ng December 31 na order ng ube kaya naman bumili na rin ako doon ng mga ingredients. Tinanggap ko na rin yung order dahil sayang naman yung kikitain ko at isa pa regular customer ko yun. Maaga talaga ako nagsimula dyan dahil medyo mahirap nga itong gagawin ko at medyo marami na rin. Gusto ko kasing matapos kaagad to dahil nga magluluto pa nga ako ng ube at pagkatapos yun namang handa namin. Konti lang naman yung iniready kong handa dahil nga wala naman kaming bisita at iilan lang naman kami at baka mapanis lang yung pagkain. At isa pa, pwede rin naman magluto ng ibang araw noon at hindi naman kailangan ng marami. At kung may matitirang marami, syempre obligado yung ubusin muna bago nga makapamili sa palengke. Syempre kung 1 to 2 weeks mo yun uubusin, nakakasawa naman kung puro ganun. At pagkatapos ko nga i-slice dyan na maninipis yung mga manok, hinahanap ko nga dyan yung cling wrap na binili ko sa grocery pero parehas palang foil yung nadampot ko. Dahil yun nga sana ang pambabalot ko sa cordon bleu na gagawin ko, mabuti na lang at meron akong maraming stock na plastic labo. Dahil yung plastic labo na yan yung ginagamit ko pang take out ng mga pares at mami. Hinati ko nga lang yung plastic labo sa gitna para medyo nga lumaki dahil nga dyan ko ibabalot yung cordon bleu. Kapag ka nagtitipid kayo at wala kayong cling wrap, pwede rin na rin yung plastic labo na gagamitin kapag ka gumawa kayo ng cordon bleu dahil na-try ko na rin yan kapag ka nagki-cater kami. Yan kasi yung madalas na pinapalagay sa menu dahil nga sarap na sarap sila dyan sa cordon bleu namin. Nung natimplahan ko na yung manok dyan, binabad ko muna saglit. Habang binababad ko nga, pinaprepare ko tong ham na ilalagay ko na ipapalaman ko dyan sa cordon bleu. Tinrito ko muna yung ham bago ko nga ipalaman dyan sa manok para nga sure na talagang luto yung loob. At syempre, para makasigurado ko na hindi madaling mapanis yung i-deliver ko dahil order nga rin pala yan. Pagkatapos ko nga doon sa cordon bleu, sinunod ko na nga tong ube dahil nga medyo matagal tong lutuin. After kong gawin yung mga order, niready ko naman yung mga gagamitin ni Aling Dora sa paggawa ng salad dahil siya naman yung nakatoka dyan. Gusto niya